Paano mag-wiring ng 3 bulbs controlled by 3 single pole switch, 3 gang. Welcome to my YouTube channel, Mr. Corby. Ito yung ating electrical training board at siguraduhin naka-off yung ating mga circuit breaker bago gumawa ng any electrical installation. At ito yung ating actual wiring diagram na susundin para mabuo yung 3 bulbs controlled by 3 single pole switch, 3 gang. Okay, simulan na natin. Base sa ating diagram, dito sa PVC na to, 2 wire yung ilalagay natin. Dito naman 3, dito ay 4, at dito pababa ng switch ay 4 din. Okay, kompleto na lahat yung ating mga wire. Ngayon naman, ito yung ating line 1 at line 2. At sisimulan na natin yung connection. So, base sa ating diagram, kukuha tayo ng line 1 source. At i-connect natin sa line 1 load ng bulb letter A. So, ito yung dalawang yon. Okay, line 1 source at papunta ng line 1 load ng bulb letter A. So, ito ay ating babalatan. Approximately 1 1/2 inch or 1 inch lang. At gagawin natin yung rat tail joint. Again, ito yung line 1 source papunta ng line 1 load ng bulb letter A. Yan yung makikita natin sa diagram. Next, make sure na itong wire na ating itinap, okay, ito yan, ang ating maiko-connect sa line 1 load ng bulb letter A. So, ito pa rin ay line 1 source. Babalatan na rin natin to, okay, para maitap papuntang line 1 load ng bulb letter A. Okay, next, kuha tayo ng kapirasong wire. So, ito na yon. So, muli, babalitan ulit natin to para maitap dito sa line 1 source. At yung kabilang dulo niya, ito naman, babalatan ulit natin at i-connect sa receptacle ng bulb A. Okay, ito yung ating receptacle at pwede magkabaligtad to at ilagay na natin dito. At ito yung magsisilbing line 1 load ng bulb letter A. Next, balikan natin yung tinap nating line 1 source. Ito yon. Magko-connect ulit tayo ng wire papunta sa pangalawang ilaw dito. Same process lang, babalatan, then itatap. Okay, next, make sure na yung itinap nating wire, ito, ang maiko-connect natin sa line 1 load ng bulb letter B. Kuha ulit tayo ng kapirasong wire at atin ang itap
Same process lang katulad nung nauna nating ginawa. Okay, yung kabilang dulo, babalatan ulit natin. At syempre, i-connect natin sa line 1 load ng valve letter B. Dito ulit sa receptacle. Kahit magkabaligtad ulit, so lagay na natin dito. Next, base pa rin sa ating diagram. So ito pa rin, line 1 source. Kukuha ulit tayo ng isa pang wire papunta naman dito sa valve letter C. Okay, again, same process lang. Babalatan, then itatap. Okay, ito yan. So, ito naman yung kabila. Ang itatap natin sa valve letter C. Next, itong isang linya, okay, i-connect na natin to dito sa line 2 load ng valve letter C. Okay, yung kabilang linya, ito yan. I-connect natin yan sa isang wire dito. Okay? So, babalatan ulit natin. Then, tap. Sa ating actual wiring diagram, kung mapapansin nyo sa valve letter C, yung kulay violet na linya, yan yung line 2 load. Yan yung ating tinatap. Next, yung kabilang linya ulit. So, hanapin natin. Okay. Okay, ito. Ayan. I-connect naman natin doon sa susunod na wire. So, kuha lang tayo ng isa dito. Okay. Ito, ayan. Okay. So, babalatan. Then, tap. Okay, hanapin ulit natin yung kabilang linya. So, make sure na yung makukuha natin ay yung kabilang linya. So, ito. At kukuha ulit tayo ng isang wire. Ayan. Papunta na sa single pole switch. Okay, uulitin ko lang. Ito yung kulay violet na linya na galing sa valve letter C, line 2 load. So, ito yung ating switch. So, kung mapapansin nyo sa ating diagram, dito natin yan ilalagay sa pinakataas. At syempre, babalatan din natin to ng 12 mm
para mai-connect natin sa ating switch. Okay, connect na natin dito sa pinakataas. Ayan. So, dapat make sure na naka-connect ng maayos. Sunod naman, kuha tayo ng isang linya. Siguro ito na ang gagamitin natin. Ito yung magsisilbing line 2 source. So, ito ay papunta ng line 2 source. So, connect din natin to. So, babalitan din natin to ng approximately 12mm ang haba para ma-connect natin sa switch. At yung kabila, ito siya. I-connect na natin yan sa line 2 source papuntang circuit breaker. Okay, next. Dito naman tayo sa valve letter B. Yung kulay green na linya. Yan yung line 2 load para sa valve letter B. Again, base sa ating actual wiring diagram, ito yung kulay green na linya sa valve letter B. At ito ay i-connect natin papunta sa single pole switch na nasa gitna. Okay, i-check natin yung kabila para sigurado yung ating connection. Itap na natin itong dalawang wire. Next, eto na yon, yung kulay green na linya sa valve letter B. So, i-connect natin yan dito sa gitna, dito. Okay, same process. Babalatan natin yan ng approximately 12mm. And then, i-connect natin. Okay, dito naman tayo sa kabila para sa line 2 source. Okay, yan. Papunta ng line 2 source. Dito, kukonect tayo papunta dito. Dahil ito naman yung line 2 source. Ganyan lang siya kasimple mga ka-Corby. Ayan. Okay, next. Dito na tayo sa valve letter A.
So ito naman yung gagawa natin ng connection. Kung mapapansin nyo sa ating actual wiring diagram, yung ating valve letter A ay yung kulay pulang linya ay i-connect natin sa switch sa pinakababa. Okay, again, yung kabila naman, i-connect na natin siya. Ayan. Ito siya. I-connect na natin pababa ng switch. Okay, reminder lang, ito yung kulay pulang linya na nasa valve letter A. Ito yung line 2 load ng valve letter A. Okay, ito na yung pinaka-last na connection para sa ating switch. Ito yung i-connect natin sa pinakababa. Ayan, dito. Next, yung kabila papuntang line 2 source. So kukuha tayo ng kapirasong wire at atin itong i-connect papuntang line 2 source. Connect na natin dito papunta sa kabila. Okay, ganyan lang kasimple mga ka-Corby. Ngayon naman, lagyan natin ng electrical tape yung ating mga itinap na wire. Siguraduhin malalagyan lahat ng electrical tape yung mga itinap na wire para sa safety. Okay, linisin na natin at ayusin yung mga devices. Lagyan na natin ng mga ilaw. Next, i-check na natin yung ating circuit na ginawa gamit yung ating multi-tester. I-set natin sa ohm settings times 10. At dahil LED light ang ating gamit, hindi natin ma-check ang continuity nito. Tignan yung pointer ng multi-tester. On yung unang switch, okay, hindi gumalaw. Next, pangalawang switch, okay, hindi gumalaw. At yung pangatlo, okay, hindi rin gumalaw. So ibig sabihin nito ay hindi tayo shorted. Okay, linawin ko lang baka magtaka kayo kasi LED light yung gamit natin kaya hindi nababasa yung continuity.
At dahil hindi naman tayo shorted, pwede na natin tong supplyan ng voltage. Pwede na nating i-on yung ating circuit breaker. Again, high voltage na tayo, kaya keep safe. Okay, pag pinindot to, ito iilaw. Pag pinindot yung gitna, yung pangalawa, at yung nasa baba, yung unang-una. Okay, simulan na natin. Okay, umilaw. Next, umilaw. Okay, umilaw. So, naging matagumpay yung ating pag-wiring ng 3 bulbs controlled by 3 single pole switch, 3 gang. And that's all for today. Thanks for watching. Please click the subscribe button and God bless everyone.